Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon, no? Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Heto, ang dami nating pag-uusapan ngayon, no? Una, itong si Rodante Marcoleta po. Ito yung ipinagtataka ng mga ilan sa mga kakamping at nagtataka rin, no? Pati itong mga loyalista. Bakit itong si Rodante Marcoleta ay ini-endorso ito ng mga kakampings ngayon? Bakit ko ba nasabing ini-endorso ito ng mga kakamping ngayon? Malakas itong karisma ni Congressman Rodante Marcoleta. Kasi po, ini-endorso ito ni Guanzon. Okay? Kilala naman natin itong si Guanzon ay isang malaking kakamping. Okay? Pero humahanga pa rin ako dito kay Guanzon. Mamaya pag-usapan natin yan, ha. At babasahin natin itong pag-endorso po ni Guanzon kay Congressman Marcoleta. At hindi lang si si Guanzon ang nag-endorso po na isang kakamping. But ito, grabe. Itong, di ko lang alam kung magagalit ba ang mga kakampings dito. Pero itong si Leni Robredo, leader sa mga kakamping, ay formal nang ini-endorso ni Leni Robredo itong si Marcoleta. Okay? Congressman Rodante Marcoleta. Papakita ko mismo sa inyo, video na binigyan talaga ng airtime o slot itong si Rodante Marcoleta kay Leni Robredo. Video, ipapakita, baka akala nyo nagpi-fake news tayo. Okay? Eto pa, pag-usapan rin natin itong panibagong post ni Senator Amy Marcos. May bago siyang post at parang isang video na naman ito na ilalabas nila bukas na ang title is Galit Ako Kay Lulong. At may background na mata ng buwaya. Marami tayong pwedeng, kung i-analyze nyo, marami tayong pwedeng maglaro yung ating utak kung sino ang pinatutungkulan niya dito. Okay? So abangan natin yan bukas, kasi bukas pa naman yan na ipapalabas ni Senator Amy Marcos. And I'm pretty sure na gawa na naman ito ni The Real Yap. Binago na niya ang kanyang pangalan, The Real Yap. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan, si Senator Amy Marcos. Sino ang pinatutungkulan niya ditong Galit Ako Kay Lulong? Ayan. Okay? Ito rin, panoorin rin natin itong video ni Mayor Isko Moreno na binabanatan niya itong administrasyong Marcos. Hindi niya nagugustuhan itong takbo ng administrasyong Marcos dahil nga sa epekto nito sa ating mga probinsya at sa mga syudad ng Maynila. Okay? So mamaya pakinggan natin itong si Mayor Isko at i-analyze natin kung tama o mali ba ang kanyang mga sinasabi. Pinili ko tong i-vlog kasi nung pinakinggan ko si Isko Moreno, sapul na sapul Tama siya sa kanyang mga sinasabi. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Heto, ipapakita ko rin sa inyo itong komentaryo o video ni Vice President Inday Sara Duterte na bakit hindi natin dapat iboto itong si Abante. Okay? May banat itong si VP Sara dito kay Congressman Abante. I-deserve din naman ito ni Abante. Of all the things na ginawa ng mga tuwadkom dito kay VP Sara sa panggigipit nila, sa pamimintang nila kay VP Sara na walang katuturan, walang ebidensya, no? Scripted nga di ba? Ngayon naman, it's time na rumesback itong si VP Sara
at ito po ay pakikinggan natin. Okay? Pero bago ang lahat, no? By the way, yung video yan kay Abante, yung banat ni VP Sara. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga na mag-like and share tayo sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para kung sa ganon, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, no? Ma-update kayong lahat, na? At kung nagla-live ang ating channel, malalaman ninyo kung nakasubscribe kayo sa akin. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayong lahat sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, simulan natin. Ano bang uunahin nating topic? Ito, unahin muna natin itong kay Guanzon, no? Kilala naman natin itong si Rowena Guanzon noong panahon sa kampanya, no? Sa 2022 campaign period, nag-iingay, no? Nag-iingay itong si Guanzon at minumura-mura pa itong si Bongbong Marcos. At pansin ko, no, itong si Guanzon ay consistent, no? Kung ano yung mga banat niya dati kay Bongbong Marcos, hanggang ngayon bumabanat pa rin siya, no? Ito yung kakamping, itong si Guanzon, ha? I'm referring to Guanzon. Teka muna, nagre-record ba? Oh, yan, nagre-record. Oh. Itong si Guanzon, ito lang yung kakamping na ako, what do I like ba, ni Rowena Guanzon? Kasi, lahat ng mga kakamping ngayon, tahimik, tahimik sila sa ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos. Ang dami pong kapalpakan ang Administrasyong Marcos, no? Hindi naman nagkokomentaryo itong sina Hontiveros, sina Leni Robredo, sino pa? Sila din Lima. Tahimik sila, di ba? Noong panahon ng 2022 campaign, grabe sila kung makabanat kay Bongbong Marcos, no? Sasabihin nila sila ay magnanakaw. Sasabihin nila na ay diktador, di ba? Sina Kiko Pangilinan. Tahimik sila ngayon sa mga kapalpakan at kabalastugan ng Administrasyong Marcos. Pero ito lang, si Rowena Guanzon ang nag-iingay ngayon sa kabalastugan ni Bongbong Marcos. Kaya believe ako dito kay Rowena Guanzon. Nasaan na si Hontiveros ngayon? Ngayon may issue sa 20 pesos per kilo na bigas, no? Na gagawin nila dyan sa Visayas. Kung panahon pa ito ni former President Duterte, wala na. Itong si Hontiveros, number 1 itong mag-iingay kaagad sa Senado at sa media. Magpapamedya ito kaagad. Pero bakit ngayon, tahimik na tahimik sila? Parang hindi nila babatikusin talaga itong Administrasyong Marcos. Diyan ka magtataka. Pero itong si Rowena Guanzon, no? Binabanatan niya noong 2022 si BBM, hanggang ngayon binabanatan pa rin at tinutuligsa niya yung mga questionable issue patungkol kay BBM. Pero si Hontiveros, si Trillanes, si Leni Robredo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, dami na, Medellima, lahat ng mga kakamping, wala, hindi sila nagsasalita ngayon. Nakazip yung kanilang bibig lahat. Diyan ka magtataka eh. Sobrang banat nyo doon panahon ng kampanya, tapos ngayon, ano nangyari? Di ba? Nahawa na rin.
Kasi po, ang supporters ngayon ni Bongbong Marcos, mga dilaw na. Tingnan nyo yung last rally nila. Mga dilaw na yung mga pumupunta. Nagugustuhan na si Bongbong Marcos ng mga dilaw. Yung mga nakasuporta kay Bongbong Marcos sa 2022 na sobrang dami, no? Yung bumoto sa kanya sa 2022, mga DDS yun lahat. Ngayon, wala na. Alam ng mga DDS na nabudol sila Diba? So, ito yung sinabi po ni Rowena Guanzon sa kanyang post. Ito yung caption. Huwag natin kalimutan, number 38 sa balota, Rodante Marcoleta. Bigyan ninyo naman ako ng partner sa Senado na may utak para di tayo anong tawag dito? Hindi ko mabasa Teka muna. Ano ba to? Mahirapan. Ayan. Kasi may nakaharang na icon dito sa akin para utak para di tayo mahirapan na magsulong ng mga panukalang batas para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Yan. P3PWD Party List number 8 at Marcoleta Rodante number 38 tayo. Ayan, yung party list na sinasalihan ni Rowena Guanzon, ini-endorso si Marcoleta dito. Meaning to say, believe sila at naniniwala sila sa mga advokasya ni Rodante Marcoleta. Sa tingin ko naman, bright itong si Rowena Guanzon na naiintindihan niya ang mga ginagawa ni Rodante Marcoleta sa Kongreso. Kilala si Rodante Marcoleta na hindi natatakot kahit sobrang marami pa kayong kakampi dyan sa Kongreso. Basta ang tama ay tama. Doon lang tayo sa tama. Yan ang laging sinasabi ni Rodante Marcoleta. Diba? Kaya ko hanga kay Rowena Guanzon dahil inendorso niya si Rodante Marcoleta kahit alam niya na ito ay PDP laban, na alam natin na ang PDP laban talaga ay mga kalaban ng mga dilaw o mga kakampings, pero still sinuportahan niya. Okay? So buti pa itong si Guanzon ay ngayon ko lang nga na naiintindihan itong si Guanzon bakit galit na galit ito kay Bongbong Marcos, ito pala yung mga tao na nakabasa sa ugali nitong si Bongbong Marcos. Ako mismo, sasabihin ko sa inyo, nabudol ako sa mga bumoto kay BBM, Hindi ko naman yan iboboto sana si BBM kung kinalaban ito ni VP Sara. Okay? So yun lang po, ito, nakakatuwa po itong ginawa ni Rowena Guanzon kay Rodante Marcoleta, endorsing Kong Marcoleta, Thank you, Rowena Guanzon. Mabuhay ka, at iboto ka pa rin ng mga supporters mo at ng supporters ng PDP. Okay? Mabuhay ka. Punta tayo sa next topic natin. Ano ba yung next topic natin? Ito. Pag-usapan natin itong si Senator Amy Marcos. Ito ay pinost niya at picture o trailer picture na ipapalabas bukas, April 28, na ang titulo is Galit Ako Kay Lulong. Ayan, Galit Ako Kay Lulong. Maraming ito kung babasahin mo itong title nila, maraming tatakbo sa isip mo dito Sino si Lulong? Paano ito bibigkasin? Lulong o lulong? Kasi yung lulong, lulong sa droga, lulong sa kapangyarihan, di ba? Tapos kung makikita mo sa poster,
very clear na ang background ay mata ng buwaya. Parang alam ko na kung sino ang pinatutungkulan dito eh. Sino ang buwaya dyan sa Kongreso? Galit ako kay Lulong. Galit ako kay Lulong. Paano ba? Si Senator Amy na ang ano dyan, tatanungin natin kung paano yan bibigkasin. Kasi magkaiba ito eh. Kung lulong, meaning to say, parang lulong sa droga. Kung lulong, galit ako kay Lulong, parang pangalan ng tao. Di ba? So, abangan na lang natin ito bukas. Ako sa tingin ko, no, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. In my first observation, parang si Martin Romualdez ang pinatutungkulan dito eh. Di ka maglalagay ng background ng mata ng buhaya dyan. Obviously, that's mata yan ng buhaya. Di ba? So, ito yung mensahe, no? Itong style ni Senator Amy Marcos sa kanyang pangangampanya ay dinadaan niya sa subliminal, okay, message. Tinatarget niya yung parang subconscious ng mga botante. Parang ipinaalam niya na galit siya sa mga corrupt na tao. Galit siya kay Lulong. So, mas maintindihan pa natin ito ng mabuti kapag makita na natin itong video bukas. Okay? Pero, to make the explanation short, no? Parang hindi na niya nagugustuhan ang gobyernong ito, especially si Martin Romualdez. Yun ang aking interpretation, ha. Magkaiba man tayo ng interpretation, wala na ako magagawa dyan, ha. So, tomorrow, i-discuss pa natin yan kapag lalabas na. Okay, so, good job sa iyo, Senator Amy Marcos, ha. Hanggang ngayon ay sinuportohan mo ang mga Duterte. Kung maraming nagtatanong sa akin, ng mga audience dito sa Donmar TV, kung iboboto ko ba itong si Senator Amy Marcos, let us see. As for now, I will follow the instruction of former President Duterte na Duterte. Okay? Yung mga bago niyang inendorso, I will still have to know more and research. Ni Gringo Honasan, sina Kirubin. Si Kirubin parang hindi ko na iboboto yun eh. Okay? So, ayan, no? Tapos na tayo dyan kay Manang Amy. Ayan. Punta tayo dito kay Leni Robredo. Ayan. Leni Robredo, ha? Kakamping ito. Nagtataka nga ako eh. Ano kaya ang sasabihin at mafe-feel ng mga kakampings na itong si Congressman Rodante Marcoleta ay iniendorso ni Leni. At alam ng mga kakamping na isa itong si Kong Marcoleta ang nagpabagsak ng ABS-CBN, wala namang magagawa itong si Kong Marcoleta doon kasi meron man talagang ebidensya at tunay na violation ang ginagawa ng ABS-CBN. Di ko nga alam kung ikaw talaga ay isang open-minded na tao, i-consider mo bakit nagawa yun ni Marcoleta. Di ba? Ang kay Marcoleta doon ay kinakampihan niya ang taong bayan. Ayaw niya na hindi magbigay ng tamang buwis ang ABS-CBN at marami pa silang mga violations sa kanilang mga trabahante. Many to mention, ang daming kasing issue eh. Yung patungkol nga sa ownership, di ba, ng ABS-CBN, kung ano ba talaga ang citizenship nitong si Lopez. Okay? So heto, panoorin natin ha. Anong mga kakamping dyan at mga DDS dyan, anong masasabi nyo dito kay Leni Robredo
endorsing Rodante Marcoleta. Play. Term limit na po siya sa Congress, nagkakandidato siya mo niyan bilang senador. I-welcome ka po, Senator, ng Congressman, Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po, Madam Vice President. Amen. Kung kami pagkato at mga So, hindi na natin tinaapos yung speech ni Rodante Marcoleta, no? Kasi po, itong mga speech ni Marcoleta ay uulitin na naman niya yung mga sinasabi niya, di ba? Sa mga speeches at napakinggan na natin ito. So, ayan ito po ay ebidensya na si Leni Robredo is endorsing Rodante Marcoleta. Unang-una, no? Sino ba namang, kung matino ka talagang tao at wala kang bahid na insecurities or bitterness sa iyong puso, mapapa-endorso mo talaga itong si Marcoleta. That only shows na unti-unti na talagang unti-unti nang naging popular ang brand ng Marcoleta. Sa mundo ng politika ngayon sa Pilipinas, ang hirap na maka-establish ng pangalan. Pero si Marcoleta, kung tutuusin, galing ito sa, nakilala ito sa Kongreso, no? Nabigyan ito ng break na lumabas talaga ang kanyang pangalan at pumutok ang kanyang popularity noong panahon sa kay former President Duterte sa Kongreso, na siya yung magaling magkipagdebate, no, at hindi takot, very brave, especially sa issue ng PhilHealth, sa issue ng kuryente, sa issue ng ABS-CBN, ang dami, no? Talagang ipinakita ni Marcoleta ang kanyang kakayahan bilang isang congressman. How much more kung ito ay magiging senador na, di ba? So I don't know kung bakit napa-oo, no? Bakit napa-yes itong si Leni Robredo dito kay Rodante Marcoleta. Si Leni Robredo, kilala naman natin ito na pro ABS-CBN ito. At itong si Rodante Marcoleta, sabi niya, hindi siya anti-ABS-CBN, hindi siya pro-ABS-CBN. Marami pang ang mga movies itong mga o programa itong ABS-CBN na siya at ang kanyang asawa ay lagi silang nanonood. Pero siya lamang po ay nagtatrabaho, servant of the Filipino people, at alam niya na merong mga violations na ginawa ang ABS-CBN na dapat nilang sagutin. Okay? Alam mo, sa totoo lang, kung ikaw crab mentality o ikaw ay isang bobong kalaban ni Marcoleta, sasabihin mo yan na huwag niya iboto yan kasi siya yung nagpabagsak ng ABS-CBN. O, ganyan ang style mo. Pero ikaw, if bright ka at meron kang tinatawag na common sense, meron kang tinatawag na doon lang tayo sa katotohanan, mapahanga ka dito kay Marcoleta kasi wala siyang pinili, no? Kahit merong masakripisyong mga programa itong ABS-CBN, pero still, no? Pinasagot po ng Kongreso, no? At that time, itong ABS-CBN. Kung ano ang kanilang mga kulang. They are given, no? Kung ano ang pwede nilang gawin as a requirement para maibalik ang kanilang prangkisa. Pero still, hindi nila ginawa, no? So, wala na tayo magagawa dyan. Okay? Pero sa akin lang is
na-realize siguro ni Leni Robredo na Marcoleta is a good man and he is the future of the Senate, na mga activities sa Senate. He will be the future senator. Okay? So, ang tanong natin ngayon, ano na ba ang nangyari sa utak ni Leni Robredo? Mga ito senador ito ni Duterte, sinuportahan ni Leni Robredo. Diyan ka ngayon maglaro sa utak mo, isip mo, no? Ano na ba? Si Leni Robredo na ba ay sang-ayo na ba sa some of the advocacies sa mga Duterte? Yan ang tanong. Baka unti-unti nang na-realize ni Leni Robredo, no? Bakit sa panahon ni former President Duterte, mas maganda pa yung buhay ng mga Pilipino doon kumpara ngayon sa buhay ng Marcos administration. Okay? So, mabuhay ka, Leni Robredo, at I hope patuloy kang suportahan sa inyong mga pagiging mayor at suportahan ka ng mga yelo. Okay? Thank you for endorsing Rodante Marcoleta. Yan, punta tayo sa next topic. Ito, panoorin natin itong si Isko Moreno. Binabanatan po itong kapalpakan ng gobyernong Marcos. Play! Napapansin nyo ba? Lagi na naman tayong laman ng GMA7 News, ng ABS-CBN News. Gabi-gabi, balita na naman ng Maynila. Kagabi, dito sa distrikto, sa Arpapa. Doon, sa baryo. Saan ka nakakita? Tatayo isang Tolonges doon, hawak ng baril, magpapagputok. Ano sila, siga? Ibig sabihin, walang gobyerno. 5-5 snatcher. 5-5 hold-upper ngayon. Paano na yung mga magulang? Papasok yung anak nila sa eskwelahan, anong pakiramdam nila? Baka ma-hold up yung anak nila. Saan kayo nakakita? Sa Arten. Tanghaling tapat, bubuksan yung kotse. Tanghaling tapat, aakitin yung driver ng truck. Actually, itong mga banat ni Mayor Isko Moreno sa Administrasyong Marcos, mga basic ito imagine kahit basic needs ng mamamayang Pilipino, hindi pa matulungan ng administrasyon na ito. Di ba? Security. Sa pang-araw-araw ng pag-eskwela ng ating mga anak, no? Itong mga estudyante ng Pilipinas. Importante yun. Nababantayan. Pero anong ginagawa ng mga pulis? Instead na dito sila nakatutok sa mga tumataas na rating sa krimen, doon sila nakatutok sa sa pag-aresto kay Tatay Digong sa pag-aresto kay Kibuloy, doon sila nakatutok. Pagkatapos nilang nagawa yung kanilang gustong gawin, wala na. Nasa halwa na sila. Halos na hindi lalabas. Di ba? Kukulatain para makuha lang yung cellphone. Asaan ang gobyerno ron? Nangauubos na yun I love you too. Hindi ho ba? Nay, tay. Oy, mga adik. Bago na kayo Babalik nga ako. Yung mga adik at pusher, kailangan tumira ng chemical para magising. Ako, kape pa lang. Gising na ako 24 oras. Kaya may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik ako. Ipabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. May gobyerno sa lungsod. Ako mismo, ako na magsasabi sa inyo. Bilang isang owner dito sa Donmar TV News Channel, kung meron mang nakikinig ngayon na audience ko dito sa Donmar TV na taga Maynila, please vote Mayor Isko Moreno. Kasi maganda naman yung layunin niya At proven and tested na itong si Mayor Isko. Ako,
aaminin ko, ang dami pong nagawa ni Mayor Isko nung time na mayor siya, no? Under the administration. Again, ulitin ko ha. Nung panahon po ng eleksyon, hindi ako sumuporta dito kay Mayor Isko Moreno kasi alam naman natin na sinuportahan natin si VP Sara at si Bongbong, di ba? Pero, sasabihin ko sa inyo na nung time na yon na si Duterte pa ang presidente, ang dami pong nagawa ni Mayor Isko Moreno. Proven and tested nga ito eh. Kaya vote straight, vote straight rin. Kung sino yung mga konsihal, no, ni Isko, Mayor Isko, yun rin. Black vote rin tayo doon. Kayo doon kasi hindi naman tayo makaboto ng mayor sa may kanya-kanya tayong mayor eh. Di ba? Noon, binabatikos natin itong si Mayor Isko nung time na nag-away sila ni Tatay Digong. Okay? Para sa akin, no? Wag na yung issue na yun eh. What's important is ngayon. Okay? Na mabigyan po kayo ng tamang serbisyo ng isang tunay na leader at yan walang iba kundi si Mayor Isko Moreno ang makapagbigay niyan sa Tondo, Maynila. Okay? Kaya suportahan nyo. Patuloy. Ang Maynila. Mga adik tigilan nyo na yung kakatrompeta. Rolling. Pagugulo. Totoo lang, laking perwisyo sa komunidad eh. Buti pa itong si Isko napapansin niya na bumabalik na naman ang krimen at dapat na naman nating ayusin ito. Ako, saludo ako dyan sa iyo, Mayor Isko Moreno. Hindi kita kukontrahin dyan sa mga sinasabi mo kasi po, kitang-kita ko po, no, na coming from your heart ang sinasabi mo, no, coming from your heart na tutulong ka sa taong bayan para ma-secure ang kanilang seguridad. Hanga-hanga ako doon. At ako na mismo ang magsasabi, vote straight, no, sa line-up po ni Mayor Isko Moreno. Vote Mayor Isko Moreno as mayor. Okay? Mabuhay ang Tondo, Maynila. Okay? Next topic tayo. Punta naman tayo dito sa itong tungkol kay Abante, no, na binabanatan siya ngayon kay VP Sara. Ito na yung time na re-rest back na si VP Sara sa mga nanggigipit na mga kongresista nung panahon na siya ay ginigipit dyan sa confidential funds. Pakinggan natin, panoorin natin si VP Sara. Play. The Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi po ako mamumula. Nagasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano yung sabihin yan? Ito yung pinatutungkulan niya dito, yung picture ni Abante na nakalabas yung dila, no? At hindi pa nagdadamit, no? Hindi daw maganda ito kasi public figure siya eh. Tapos ganun ang gagawin niya sa mga pictures niya, di ba? Ay, ako, mga bata, anong tawag niya? Walang respeto. So, ibig sabihin, no? Hindi po nagugustuhan ni VP Sara yung paglabas ng dila ni Abante. Para kay VP Sara, hindi po yan katuwaan, hindi po yan biro. Ibig sabihin, wala siyang respeto sa ginagawa niyang paglabas ng dila. Okay? Wala tayong magagawa dyan. Interpretasyon yan ni VP Sara. Okay? Play. Anong tawag yan sa inyo, Bella? Dila. 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 Diba? Bakit? Ang mga bata ay gumagawa niyan eh. Bakit
meaning to say, yung picture na yan, nang aasar. O, yan ba ay dapat nating iboto? Hindi. Kung alam nating nang aasar yan, huwag niyong iboto yan. Sabi ng bata, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ko, ikaw wala. Ganyan, sa kultura natin. Kasi matatandaan ko sinabi ito ni Abante na yung picture daw na yan, yung nakadila, ginagawa niya raw yun kasi ini-imitate niya. Ini-imitate niya itong si Albert Einstein, di ba? May picture si Albert Einstein na nakadila, di ba? Pero ang sabi ko naman, sa lahat ng gusto mong i-imitate, si Albert Einstein pa. Na hindi ka naman si Albert Einstein. Albert Einstein is a scientist. Ikaw hindi ka scientist. Political scientist ka lang. 'Di ba? Si Albert Einstein po, no? Hindi ibig sabihin na kung gagawin mo yung paglabas ng dila, genius ka na rin. Ikaw, Abante, kahit anong gawin mo sa sarili mo, kung mababaw lang talaga yung utak mo, wala na talaga. Hindi na yan madadala sa pang hiwi-hiwi kagaya ni Albert Einstein. Kasi si Albert Einstein po, genius yun. Ikaw, sobrang liit ng utak mo. So, wala. Hindi siya bagay sa'yo yung ginawa mo. Akala mo siguro nakakatawa yung ginawa mo, o smart yung ginawa mo, o ano ba ang ibig mo sabihin? Pogi points ba yung ginagawa mong pagdila? Di ko maintindihan. Ano ba? Nagpapatawa? Hindi naman nakakatawa. So kahit kahit anong sides ninyo tingnan, wala. It only makes you negative. Ay nako. Mga Pilipino. Nasaan na ang ating props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Labas mo ang props ko. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. I am not so sure pero pamilya siguro ni Abante o asawa ba niya, meron na nagre-react laban dito, no, kay VP Sara, dito sa ginagawa ni VP Sara. At wala pang confirmation na mismo si Abante ang nag-react dito. Di ko lang alam kung anong magiging reaction ni Abante dito. Ngayon ko rin lang na connect, no? Kaya pala hindi maganda ang ipinakita ni VP Sara na treatment nitong si Abante noong lumapit siya doon sa congressional hearing, di ba? Yung pinatawag si VP Sara. Lumapit si Abante, nakipagkamay ba yun? Hindi ko naintindihan kung nakipagkamay ba. Pero parang hilaw na hilaw yung smile siguro. Hindi ko nga makita na nag-smile si VP Sara at that time Kaya pala, kay si VP Sara, hindi pala niya gusto itong ugali talaga nitong si Abante. Naalala ko tuloy itong debate nila ni former President Duterte at itong si Abante. Hindi naman siya pinatulan ni Duterte kasi pastor. Pero hindi niya alam, no, na pinagtatawanan lang siya ni Duterte. Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ano sinasabi
Sinisiguro talaga ni VP Sara na manalo talaga ang congressman dyan eh. Magpasalamat kayo kay VP Sara na malaking bagay na yan ha. VP Sara na yan ha. Inendorso kayo. 6 district ako na siyudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Sa tingin ko ito yung pagganti, no? Paghihiganti ni VP Sara sa mga lahat ng mga congressman na binatiko siya sa Tuwadcom, no? Ito. Lahat kayo matatalo kayo dahil kinalaban nyo si VP Sara. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Maraming salamat ha, Tondo, Maynila, no? In the leadership of Mayor Isko Moreno, sa mga congressman dyan, Senator Amy Marcos nandyan rin eh. Kasama siguro dyan sa nangangampanya itong si Senator Amy at si VP Sara. Moka Uso, no? Maraming salamat sa inyo dyan, no? Na lahat ay Duterte pa rin hanggang ngayon. Okay? Huwag kayong mag-alala dyan kasi kung mapresidente na yan si VP Sara sa 2028, hindi yan makakalimot ng tinulungan nyo siya, no? So ayan, kung gusto natin ng ayusin ang bansang ito, let us vote straight sa mga kaalyado po ng Duterte. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At usap-usap tayo sa comment section. So, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Ay, by the way, meron tayong pangalawang channel. Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Meron tayong mga videos doon na ina-upload, update rin, na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? Kaya subscribe rin kayo doon. Sa mga audience ko sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.